Magandang gabi o araw, Ma'am Eri. Ako po si Roy. Nais ko sanang ibahagi ang karanasan ko na ito na kahit nasa edad 35 na ako, ay hindi ko pa din maiwasan ang hindi kilabutan sa tuwing maaalala ito. May katabaang lalaki ako, chubby simula pagkabata. Epekto na rin siguro ng pagiging only child kung saan lahat ng luho, partikular sa pagkain, ay nakukuha ko. Para akong baboy na pagkakain ay nakakatulog agad. Dahil dito ay kinatamaran ko ang pag-eehersisyo. Hanggang sa umidad na ako na early 20s ay nanatili sa mabigat na timbang ang estado ng pangangatawan ko. Tila mas lumala pa nga ang sitwasyon ko dahil sa tuwing dinadapuan ako ng stress ay pagkain agad ang aking sinusulingan. Isa akong computer technician sa isang private school somewhere in Rizal. Sa katagalan ay naging sagabal na ang bad eating habit ko sa trabaho. Kada kasi matapos akong kumain, hindi ko maiwasan na antukin. Kahit mga chichirya o snacks lang naman ang aking nakain. Basta nasa yara ng betchin ng dila ko, ay otomatikong mapapapikit na ako. Hindi lang mimisang napagalitan ako ng school admin namin. Binalaan na din ako nito na kung hindi ko aayusin ang work attitude ay mapipilitan itong suspindihin o worst, i-terminate ako. Pinilit ko naman na baguhin ang problema ko na iyon. Ayaw kong mawalan ng trabaho dahil sa hassle ng pag-a-apply ulit. Bale, itong experience ko na ito ang nagbigay ng matinding aral sa akin. Nangyari ito dito pa rin sa eskwelahan na kasalukuyan kong pinagtatrabahuan. Nasa 1 buwan pa lang ako na nag-work noon dito. Minsan ay pinapunta ako sa AVR o audio visual room upang ayusin ang ilang units ng computer doon. Absent ng araw na iyon ang isang kasamahan ko na technician din, kung kaya't ako na lamang mag-isa ang gagawa ng mga trabaho na iyon. Nasa 2 palapag ng gusali ang silid na iyon at pinangingilagan ng mga tao sapagkat bali-balita na may multo raw di umano na nagpapakita roon. Hindi ako naniniwala sapagkat ang masigit kong kinatatakutan ng mga panahon na iyon ay ang mawalan o maubusan ng foods. Pero sa totoo lang ay hindi pa kasi ako nakakakita ng mga ganoon, kaya nanatili akong non-believer sa mga ganoong bagay noon. Tinignan ko ang oras sa cellphone ko. Eksaktong 1:00 na ng hapon ng mga sandaling iyon, kaya nagpasya na akong tumungo sa AVR. Bitbit ang eco bag na puno ng samot-saring pagkain ay tinungo ko ang hagdan. Casual lamang ang pakiramdam ko kahit pa mag-isa lang ako na umaakyat ng hagdan, maging nang marating ko ang silid. Kinugol ko na ang oras sa pagkumpuni ng mga CPU at iba pang peripherals. Natapos ko lang ayusin ang isang CPU at nasa akto na ng pagtetest run dito na mag-alboroto ang tiyan ko. Sobrang hap din yun, kaya nagmamadali akong kinuha ang sandwich na baon sa eco bag. Napawi naman agad ng pagkain na iyon ang gutom ko, kung kaya't nang makatama ng busog ay muli nang itinutok ang atensyon sa trabaho. Subalit talagang marupok ako sa kaway ng antok. Damandama ko ang pamumungay ng mga mata ko na nakatitig sa monitor ng computer. Tapos parang lasing na umiikot na ang ulo ko. Hindi ko na nagawang talunin pa ang antok at tuluyan na nga akong naigupo nito. Nanaginip ako noon. Sa panaginip ko ay nasa isang madilim na lugar ako. Tapos may kasama ako na babae na may mahabang buhok hanggang balikat. Hindi na ganoon kaklaro pa sa alaala ko ang kabuuan ng nangyari, maliban sa ilang detalye na sobrang nagmarka sa akin. Nakasuot ito ng itim na abito, yung kagaya ng sa mga madre. Pero ang kaibahan lang nito ay hindi nakasaklob yung sa ulo niya. Kita ko kasi na nakalugay ang buhok nito. Noong una ay nakatalikod pa ang babae mula sa kinalulugaran ko. Tapos nakayuko pa
then parang bumubulong. Hindi ko naman maintindihan. Handa ko na sanang ibuka ang bibig ko para kunin ang kanyang atensyon. Nang bigla ay dahan-dahan na itong humaharap. Pagkaharap ng babae, ramdam ko na nanigas ang pangako sa pagkakanganga. Dahil sa ang naturang babae o madre ay walang mga mata. Kulay itim lang yung eye socket niya na may dugo na tumutulo. Yung bulong naroroon pa rin pero palakas na ng palakas. Naninikip na yung dibdib ko sa sobrang takot noon. Tapos ay unti-unti na itong lumalapit sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko, kaya yumuko na ako na dapat pala ay hindi ko na lang ginawa kasi mas lalo kong nahintakutan sa nakita ko. Nakaangat ng ilang pulgada mula sa semento ang mga paa nito. Nakalutang ang madre. Pumikit na lang ako at pilit na ginigising ang sarili nang minaramdaman akong mahapdi sa braso ko. Natural na tinignan ko kung ano iyon at nakita ko ang 3 mahahabang sugat sa braso ko. May sumungaw na nga na dugo mula rito kaya pakiramdam ko ay mas lalo itong humapdi. Sa wari ko ay ang multong nasa harap ko ang may gawa noon. Pero paano? Sir Roy, gising po, gising. Nagising ako sa pagyugyug ng kung sino sa akin. Hinahabol ko ang hininga ko ng maalimpungatan. Sobrang sakit ng dibdib ko noong mga oras na iyon. Naninikip talaga as in. Nakita ko na si Manong Guard pala ang gumising sa akin. Nagmamadali din itong iniabot sa akin ang bote ng mineral water na nasa table ko. Pinakalma niya ako. Nung pakiramdam ko ay okay na ako, ay sinabi ko na panaginipan ko kasi parang totoo. Hindi naman ito kumibo o nag-react man lang sa kinuwento ko. Pero nahalata ko na kumikibot ang labi niya. Sa wari ba ay may nais na sabihin, saka nagpalingalinga sa kabuuan ng silid. Matapos noon ay niyaya niya na lang ako na sumabay na sa pagbaba niya. Inayos ko na muna ang mga dala-dala kong gamit at sasabay na nga ako sa kanya nang may mapansin ako. Gumapang ang hindi maipaliwanag na kilabot sa buo kong katawan pagkakita sa braso ko na may 3 mahahabang sugat at kasalukuyan pa ring inaagusan ng manipis na dugo. Tinanong ko ang CQ kung siya ba ang may gawa noon, pero tigas ang kanyang tanggi. Sunod-sunod pa nga ang ginawang pag-iling. Bago umuwi ay pumipirma kami sa logbook sa security. Ito ang kinuhang pagkakataon ng CQ na tumulong sa akin kanina para masabi ang tila hindi magawang sabihin kanina noong nasa AVR kami. Ayon sa kanya ay maging sila ng mga security personnels ay nakaranas na ng kababalaghan sa kwartong iyon, maging siya. Kaya hanggat maaari ay iwasan na magawi doon kapag nag-iisa. Sadya daw di umanong nananakit ang kaluluwa na matagal nang nananahan roon. Yun lamang po ang maiksi kong kwento, Ma'am Eri. Sa kasalukuyan po ay nagbabawas na ako ng timbang. Mahirap po pero kinakaya. Ayoko na kasi maulit pa ang nangyaring iyon sa akin sa AVR na akala ko ay panaginip lang. Pero nag-iwan ng makatotohanang bakas sa akin, pisikal at mental.